Hey mga kajak, punta tayo ng Cubao. Meron tayong sisilipin doon dahil meron tumawag sa atin at no reverse din yung kanyang EcoSport, tsaka may check engine. So iscan muna natin. Binabiyahe. Yan na si Sir Willie. Check natin yung sasakyan ng Sir Willie. So mga kajak, iscan natin tong sasakyan na to, EcoSport. Ito, punta tayo sa diagnose. Ayan. Dala natin yung ating scanner, no? America. Ayan. Dahil Ford ang scan natin, Ford EcoSport. So automatically search, tignan natin. Please turn on the ignition. Iyon natin yung susi. Pagkatapos siya mga kajak ay mababasa natin kasi may check engine itong sasakyan na ito para malaman natin kung ano problema nito mga kajak. So, ayan, tayin-tayin natin, nagbabasa pa. Ayan, so, yan ang procedure natin mga kajak, no? Ayan. Okay. Ayan na. So, yes natin. Ayan, makikita na natin. Diagnose. Scan. So, makita natin kung ano yung DTC niya mga kajak, kung meron ba mababasa dahil may check engine siya. At kung ano yung makikita natin. Kaya mahalaga may mga scanner din tayo mga kajakip kasi para hindi tayo manghula kung ano yung problema ng sasakyan. So ito po mga kajak, makikita natin na binabasa niya na yung ECU at DTC. Ayan, meron nakalagay dyan na power train control module, no? May lumabas. So i-check natin kasi ayan, yun, dalawa. No, isa ay PCM, powertrain control module, tsaka TCM sa transmission control module. So dalawa, check natin. So ayan, read DTC, self test natin. Okay, lalabas naman mga kajak dyan kung ano yung mababasa natin. So ayun, may lumabas mga kajak, dalawa. Transmission, nakalagay dyan ay transmission friction elements B, stock on. At saka clutch B, stock engage. Nako. So, ito mga kajak, no? Ito ay yung kanyang tinatawag na port sa clutch. Doon sa, may tinatawag tayo actuator doon sa loob mismo. Nag-stack up, no? So nag-stack up yan. So titignan natin kasi wala tayong magagawa mga kajak kung lilinisin. Ayan, kung lilinisan natin at ganun pa rin, kailangan ibaba na yung kanyang transmission mga kajak. So inalis natin equator mga kajak. So gagawin natin to, pipihitin natin ng counterclockwise kung gagana ba siya, no? At kung maririnig natin na tutunog, bumabalik ba. Pero tignan lang natin, spray muna natin ng WD-40 ba sakaling ito ay pero sa palagay ko mga kajak, no, ayan, ayaw nang bumalik. O mga kajak, review tayo, no, yung kanina in-scan natin na EcoSport ay talagang nag-stack up na yung tinatawag na fork niya doon sa loob ng mismong loob ng transmission, doon sa may magkakatabihan sa may tinatawag na clutch. Tapos yung fork niya, dalawa, yung A at saka B. So yung B, habang iniikot ko ng counterclockwise ay hindi na po siya, no? Wala po siyang ka-tension mga kajak. So talagang nag-stack up na siya. So, ang gagawin talaga doon sa transmission na yon ay kailangan ibaba para ma-check yung kanyang clutch fork, ang tawag. Clutch fork, yung B, and then linis na rin. Kaya mga kajak ay, ang nangyayari dyan, kalimitan nangyayari talaga sa mga EcoSport yan, nag-stack up yung mga fork nila kasi nagkakaroon ng dumi mula dun sa may clutch, nagkakaroon ng debris, alikabok, tapos didikit doon. Yun ang nangyayari mga kajak, kaya nag-stack up yung port niya. So anyway, may spring din yun, pero itong chinek up natin ay
wala na talaga kasi habang iniikot ko ng counterclockwise ay hindi na siya bumabalik mga kajak. Kaya nag-stack up na talaga yung kanyang fork. Ito ay hindi na bumabalik. Kaya wala po siyang reverse mga kajak ha. No reverse po itong EcoSport nito. So, yun lamang mga kajak. Subaybayan natin kung sakali man na gagawin natin ito. Ibababa natin yung transmission niya. At kung yun lang naman ang problema, yun lang ang gagawin natin. Lilinisan lang natin. No? Baka sakali makuha sa linis kasi mahal din yung port. May halaga din yan. At magre-reset pa tayo sa tinatawag na clutch niya rin. No? So yun lamang mga kajak. God bless.